Hello, this is Evelyn Magpayo, a student of Bachelor of Arts major in Psychology. This is the course project for NSTP 1 and I choose the questionnaire set A. I am working overseas and I think half of my life I already spent out of the country. So actually, may mga bagay na hindi na ako makarelate. Though, salamat na lang sa social media na kahit paano ay yung na-update ako or na-update kami mga nagtatrabaho sa ibang bansa kung ano man yung mga pangyayari nga doon sa Pilipinas. Nung kabataan ko, dumaan din ako sa era na yung nagsasabi ng wait lang. Yung bang narinig ko na 1, 2, 3, 4, 5, yung gusto ko pa pinapainit pa yung ulo ng tatay at nanay ko. Then, I love procrastinating. Dahil alam ko na kaya ko siyang gawin, pinapabukas-bukas ko na lang siya. Which is, lalong nagagalit ang parents ko. Nung kabataan ko, at kung nabubuhay pa yung parents ko, siguro ganun pa rin sila. Napakahigpit ng mga magulang ko. Napaka-stricto nila. Kaya medyo nagrebelde ako. At dahil nga hindi ako nakinig sa payo nila, I have to face all the consequences. So kung di nyo na po maitatanong, isa po akong single mom. Pinalaki ko po yung anak ko na ako lang mag-isa. Mataas ang pangarap ko noon. Gusto ko makatapos ng kolehiyo pero hindi nga ako nakatapos ng 4 na taong kurso dahil nagkaroon ako kagad ng anak at kailangan kong magtrabaho. Dahil nga isa akong single mother, syempre ang uunahin ko ay yung kapakanan ng anak ko. Kaya nga ako lumabas ng bansa para ma-provide ko yung mga pangangailangan niya. What is your greatest strength and why? I am independent person. I can work with minimal supervision. Napaka-independent ko nga siguro talaga dahil nga sa murang edad ay napasabak na ako agad sa matinding responsibilidad. Sanay ako mag-isa eh. Dahil nga sa murang edad ng pagkakaroon nga ng anak, kailangan kong tumayo sa sarili kong paa. Isinatabi ko na yung sarili ko para lang sa kanya. Para dun sa anak ko. What a sacrifice it is, di ba? At I can do things na yung naisip mo pa lang, ginagawa ko na. What is your greatest weakness and why? I'm impatient. Yes, I'm impatient. Gusto ko kasi meron kagad resulta sa mga ginagawa ko ngayon. Kailangan meron na kagad akong nakikitang resulta na nasa harapan ko. Kung hindi, medyo madali ako ma-bored. Ganon. Kaya lang, nire-remind ko yung sarili ko na huwag ako mainip sa resulta ng ginagawa ko. Kasi ang laban ng buhay, hindi naman pabilisan. Kundi, kung paano ka magiging consistent sa ginagawa mo, tungo sa goal mo. Describe your leadership style. Yes. Mula dun sa mga dinescribe ko na nung una, I'm independent. I can do things without supervision. And I am a little impatient. Pero dapat maging consistent pa rin tayo. So, I'm a little dominant about sa aking leadership. Kasi I want result, I want action, tsaka gusto ko yung organize para nakikita ko yung lahat ng bagay na nasa tamang lugar. Sa dami ng pressure na naranasan ko, isa lang naman yung ginawa ko eh. Ginawa ko dun, pinagpatuloy ko pa rin kahit gaano kahirap. Kahit alam ko nag-iisa lang ako. I know I am stubborn and medyo nga impatient ako. Pero I have to face it eh. Kailangan kong gawin kasi wala namang ibang gagawa nun para sa akin. Kundi ako pa rin. Kaya I have to start from the scratch. I have to start from the beginning, from the start.
And I have to do it by myself. Yun lang ang kalagi kong niisip. I have to do it by myself. At kung talaga namang hindi ko na talaga kaya, siguro doon pa lang ako hihingi ng tulong. I've created a goal na dapat mapatapos ko ng pag-aaral yung anak ko hanggang sa kolehiyo. Kailangan 4 years ang matapos niya at kailangan magkaroon ako ng bahay, lupa't bahay sa Pilipinas. Which is, I achieved it already. Kasi naisip ko na hindi panghabang buhay ang pagiging OFW. Tatanda ako, lilipas ako, mawawala na ako ng lakas. At sigurado na uuwi ako sa Pilipinas. What do you think your greatest contribution sa iyong komunidad? Kagaya nga nung nasabi ko, no, half of my life, wala ako sa Pilipinas. So, dito, ang tinuturing kong kapamilya ay ang mga kasama ko dito sa ibang bansa. Nakapwa ko nga Pilipino. Ang masasabi ko lang at maipapayo ko, sa tingin ko naman ay meron akong maipapakitang magandang halimbawa. Tayo mga OFW ay pansamantala lang dito sa kinalalagyan nating lugar. Maliban na lang kung ikaw ay citizen, Kung ikaw ay citizen na at sa tingin mo ay doon ka na tatanda at mamamatay. Pero karamihan nga ng mga Pilipino ay mga OFW at nagbabalak pang umuwi sa Pilipinas. Kung bakit ba tayo lumabas ng Pilipinas? Ano ba yung goal natin? Di ba? Yung may maiprovide o may maipakain o maibigay sa ating magandang edukasyon para sa ating anak. Yun ang unahin natin. Alam nating lahat na napakahirap na mawalay sa pamilya. Pero we have to do it para sa atin, para rin sa mga anak natin. Para sa'yo, kung ikaw naman ay single, na pagka ikaw ay tumanda na, mag-ipon ka. Para sa pagbabalik mo sa Pilipinas, meron kang huhugutin. Huwag ka munang bigay ng bigay. Pati yung mga pamangkin mo, ikaw na rin ang nagpaaral. Magbigay ka, wala namang ding masama. Pero, unahin mo yung sarili mo. Love yourself. Sa ngayon, ang goal ko na ngayon ay makapag-ipon ng para sa akin. At sooner or later, ay babalik na rin ako sa Pilipinas.